Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang inilabas na pahayag ni Ginoong Satoshi Kusama. Siya po ang lead developer ng Shiba Inu kung saan ay siya po ay nagbigay ng suggestion sa isang centralized exchange at ito po ang KuCoin. At yung kanyang suggestion na ito ay ang piliin ang Layer 2 at ang meme coin. Yan, dito po sa kanilang inilabas na isang survey. Kaya yan, yung survey mula sa centralized exchange na si KuCoin. At ito raw po yung paliwanag ni Ginoong Satoshi Kusama kung bakit siya nagbigay ng suggestion na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Satoshi Kusama, the Shiba Inu lead developer, has made a pivotal suggestion to the prominent centralized exchange, KuCoin. Kaya ayan, nagbigay po siya ng isang pivotal suggestion dito kay KuCoin. Recently, KuCoin took to X to gauge the view of crypto market participants regarding their preferences. Kaya ayan, ginamit po ni KuCoin ang kanilang X, yan ang X platform, kanilang X account para magkaroon daw ng pananaw sa crypto market sa pananaw ng mga crypto market participants sa kanilang mga preferences. Meron po silang hinahanap na preferences. Yan. Sabi rito, specifically the exchange as the crypto community which tokens they preferred between layer 2 crypto projects and meme team cryptocurrencies. Kaya yan, yung preferences na ito ito raw po yung tokens. Tokens na preferred sa pagitan ng dalawang layer dito po sa pagitan ng layer 2 crypto projects at ang meme team cryptocurrencies. Yan, layer 2 coins or meme coins, KuCoin post to the community with an emoji depicting curiosity. Kaya yan, parang pinamimili po yung community yan kung layer 2 coins ba or mga meme coins. Yan, kasi yung mga layer 2 coins na ito ay ito po yung mga coins na create po ito sa layer 2 network. Yan, katulad na lamang ng Shibarium. Yan, layer 2 po yan. At meron pong na-create dito ng mga tokens. Yan, or meme coins. Yung mga meme coins naman ay pwedeng katulad mismo ng Shiba Inu. Yan, katulad ni Shiba Inu, ni Pepe. Ayan, mga layer 1s yung mga meme coins. Layer 1 yung mga meme coins. Kaya yan, alin ang pipiliin mo? Layer 2 coins or meme coins? Yan ang inilabas na survey ng KuCoin. Ayan, KuCoin's tweet elicited various suggestions from members of various crypto communities. Notably, the subtle ambiguity in the post allows for multiple interpretations, including whether the exchange is seeking input on listing more layer 2 coins versus meme coin. Kaya ayan, yung mga community ay napapaisip kung si KuCoin nga ba ay maglilista ng mga layer 2 coins or mga meme coins. Kaya siya nagtatanong or nagsagawa ng isang survey na ganito. Moreover, another possible interpretation is that KuCoin could be seeking input from crypto market participants on their preferences for investing. These possible understanding were reflected in the comments to KuCoin's tweet. Kaya yan ang isa pa raw na posibleng dahilan kung bakit ginagawa ito ni KuCoin ay para magkaroon siguro sila ng preference sa kanilang sa mga crypto market participants kung alin ang mas gusto nila, yung mga layer 2 coins or ang mga meme coins. At yun siguro yung parang pagbabasihan nila kung saan yung mas tututukan nila. Shiba Inu lead reacts. Ayan, napareact po si Ginoong Satoshi Kusama rito. One of the leading crypto figures who responded to the post was Satoshi Kusama, the pseudonymous leader of the Shiba Inu ecosystem. Ayan, pasok po si Ginoong Satoshi Kusama sa top 50 na most influential person
Ayan, dito sa mundo ng cryptocurrency. Kaya ayan, napakasikat po niya. Kusama replied both. Ayan, suggesting a preference for layer 2s and meme team coins without favoring one over the other. Ayan po yung sagot ni Ginoong Satoshi Kusama. Ayan, both. Ibig pong sabihin ay yung dalawa. Ayan, layer 2 coins at saka yung meme coins. Kaya, ayan, may third option po siguro sa kanilang survey kung may both. Ayan. It is worth mentioning that Shiba Inu's blockchain Shibarium operates as a layer 2 network and utilizes the gas token BONE. Besides, the Shiba Inu token itself is meme inspired, although it has since transitioned to a project with diverse utilities. Ayan, kasi dito na rin po si Shiba Inu, gaya nga ng sinabi ko kanina, isa po siyang meme coin. Ayan. Ngayon ay naglabas po sila ng Shibarium kung saan ay meron na po siyang layer 2 network. Kaya ayan, isa siyang meme at saka layer 2. Ayan, meron siyang layer 2 network. This context may explain why Kusama picked both 2 and meme coins in the KuCoin survey. Kaya ayan, ito raw po yung posibleng dahilan kung bakit sinabi ni Ginoong Satoshi Kusama na both layer 2 in meme coin. Ayan, dito sa isinasagawang survey ni KuCoin. Moreover, the KuCoin exchange has to list Shibarium BONE's token. In other words, it is conceivable that Satoshi Kusama suggests that the trading platform lists BONE a layer 2 token. Ayan, hindi pa pala nalilista ni KuCoin ang BONE token. Ayan, kaya parang mukhang isa na rin itong siguro yung sagot ni Ginoong Satoshi Kusama na both ay mukhang parang suggestion na rin siguro ito kay KuCoin na ilista nila ang BONE. Ayan, isa pong layer 2 na token si BONE. Ayan. Kaya meme coin si Shiba Inu. Ayan, si BONE ay layer 2 token naman. Kaya ayan, parehong yan po yung talagang layer 2 at saka meme coin po ang yan. Kaya yan siguro yung naging basihan niya ni Ginoong Satoshi Kusama kung bakit niya pinili yung both. Similarly, many commenters of KuCoin's post explicitly asked the exchange to consider listing BONE. A Shiba Inu enthusiast remarked, "Hey KuCoin, consider adding BONE to your platform. It's a win-win for KuCoin and Shiba Army. Let's make this Christmas special for Shiba enthusiasts." Another said, "You claim to be People Exchange, but I can't find BONE on the People's Exchange." Kaya yan, may mga Shiba enthusiasts naman na nag-comment dito kay KuCoin na yan, ilista na nila yung si BONE dito sa kanilang platform. Ayan. Ang maganda po yan, kung malilista po si BONE dito kay KuCoin ay magkakaroon na naman ito ng impact sa market price ni BONE. Ayan, syempre aangat po talaga yan. Kaya ito po yung ating mga binabantayan. Kung pag tayo po ay nag-hold ng BONE or kahit anong mga cryptocurrency dyan, at kung pag alam natin na may papalapit na listing sa mga malalaki at mga kilalang exchange, ay maghanda-handa na tayo sa pag-take profit. Ayan, kasi aangat yan. Ayan, at napatunayan na po yung mga ganyang pangyayari na basta malilista ang isang crypto asset. Lalo na yung mga meme coin. Matitindi po talaga yung impact. Yung mga meme coin, mga tokens, yung mga lalong-lalo yung mga nag-uumpisa pa lamang or maliliit, ay kapag nalilista ito sa mga crypto exchanges ay talagang malaki yung kanilang paglago. Yung impact ay magkakaroon ng malaking paglago sa kanilang presyo. Kaya katulad na lamang nitong si BONE, kung pag nalista ito kay KuCoin ay masasabi ko po na magiging maganda yung impact nito sa kanyang market price. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi. At God bless po sa ating lahat.